Mga kaibigan, ipinagdiriwang po ng mga Katoliko at Protestante sa buong mundo ang tinatawag po nilang Christmas o Pasko tuwing December 25. Naniniwala po sila na ang petsang ito ay siyang kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan, dahil hindi po nakikiisa ang Iglesia ni Kristo sa iba't ibang gawaing isinasagawa kaugnay ng kapistahang ito, pinararatangan po kami na hindi raw namin pinahahalagahan ang Panginoong Hesukristo. Bakit po ba hindi nakikiisa ang Iglesia ni Kristo sa pagdiriwang ng tinatawag na Christmas o Pasko? Totoo po ba ang paratang ng ibang relihiyon na hindi pinahahalagahan ng Iglesia ni Kristo ang kapanganakan ng Panginoong Hesukristo? Ito po ang ating aalamin. Mga kaibigan, ang salitang Pasko, kung sasangguniin natin ang diksyonaryo, ay sinasabing nagsimula o nagmula sa salitang Paskwa. Mga kaibigan, mayroon bang binabanggit na Paskwa sa Biblia? At iyon din po ba ang Paskong ipinagdiriwang taon-taon ng mga Katoliko at ng mga Protestante sa tuwing sumasapit ang December 25? Basahin po natin ang nakatala dito po sa Biblia. Ang babasahin ko po ay ang nakasulat dito po sa Aklat ng Mga Bilang sa 9 sa mga talatang 4 hanggang 5. Gayon nga ang ginawa ni Moises. Ipinagdiwang nga nila ang Paskwa sa ilang ng Sinai noong gabi ng 14 na araw ng unang buwan. Mga kaibigan, mayroon po bang Paskwa na binabanggit sa Biblia? Meron po. Alin po ito? Ito po ang ipinagdiwang noon ng bayang Israel na ayon po sa talata ng Biblia na ating binasa ay isinagawa nila noong gabi ng 14 na araw ng unang buwan. Sa makatwid, mga kaibigan, dito pa lamang po ay tiyak na natin na iba ito kaysa sa Pasko o Christmas na ipinagdiriwang ng mga Katoliko at Protestante sa tuwing sumasapit ang December 25. Ano po ang katumbas ng binabanggit na Paskwa? Christmas po ba yon, mga kaibigan? Sa talata pa rin po na ipinakilala po namin kanina bilang 9:4 hanggang 5, dito po sa isang translation po ng Biblia, King James Version, ganito po ang ating maliwanag na matutunghayan. Pakinggan po ninyo. At si Moises ay nagsalita sa mga anak ni Israel upang ipagdiwang ang Paskwa. At kanilang ipinagdiwang ang Paskwa ng unang buwan sa 14 na araw ng buwan sa paglubog ng araw sa ilang ng Sinai. Ayon sa lahat na iniutos ng Panginoon kay Moises, ay gayon ginawa ng mga anak ni Israel. Mga gili po naming mga taga-subaybay, iba po ang Paskwa ng mga Israelita noon kaysa Paskwa o Pasko ng Katoliko at ng mga Protestante. Ang Paskwa po ng mga Israelita ay katumbas po ng Passover. Samantalang ang Pasko ng mga Katoliko at Protestante ay Christmas. Kaya ang Pasko o Christmas ng mga Katoliko at Protestante ay hindi po siyang Paskwa na binabanggit po ng mga banal na kasulatan. Baka naman po pagdating sa layunin ay magkapareho po ang Passover ng mga Israelita at ang Christmas ng mga Katoliko at Protestante. Bakit po ba ipinagdiwang po noon ng bayang Israel ang Passover o Paskwa? Pakinggan po ninyo. Babasahin po namin ang nakasulat dito po sa talaan ng mga salita. Dito po sa Bibliang Magandang Balita Biblia. Paskwa, pinakamahalaga sa mga taunang pagdiriwang ng bansang Israel. Ginaganap tuwing 14 ng buwan Nisan, Abril 1, bilang paggunita sa paglaya ng mga Ebreo mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Pinatay ng anghel ng kamatayan ang lahat ng panganay sa mga tahanang Ehipsyo, ngunit nilampasan ang mga tahanang Ebreo. Exodo 12:23 hanggang 27. Ang taguring Ebreo sa pagdiriwang na ito ay Pesak. Mga kaibigan, bakit po ipinagdiwang noon ng bayang Israel ang Paskwa o Passover?
Ito po ay bilang paggunita po nila sa paglaya ng mga Ebreo mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Saan po hinango ang salitang Passover? Mula po ito sa ginawang paglampas or Passover ng anghel ng kamatayan sa tahanan ng mga Ebreo ng gabing patayin ang mga panganay ng mga Ehipsyo upang mapahintulutang palayain ang mga Israelita mula sa pagkaalipin. Kaya kung ito man po, mga kaibigan, ay utos noon sa bayang Israel, ay ang tanong po natin, utos pa po ba ito sa mga Kristiyano na ipagdiwang ang kapistahang ito ng Paskwa ng mga Israelita? Pakinggan po ninyo. Babasahin po namin ang pahayag ni Apostol Pablo dito po sa Colosas. Sa 2:16, ganito ang kanyang sinasabi. Kaya't huwag na kayong pasasakop sa anumang tuntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa kapistahan, sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Mga kaibigan, katulad din po ng araw ng pamamahinga o Sabat. Iniutos po sa mga Kristiyano na huwag nang pasasakop sa anumang tuntunin tungkol sa kapistahan, gaya nga po ng Paskwa. Puntahan natin ngayon ang ipinagdiriwang ng Iglesia Katolika at mga Protestante. Anong Pasko po kaya yun? Anong Pasko po ang kanilang ipinagdiriwang? Ang babasahin ko po ay isang aklat Katoliko na pinamagatang Religion, Doctrine, and Practice. Ito po isinulat ng isang Jesuit priest, isang paring Katoliko po ang author, na nagngangalang Francis B. Caselli. Ganito ang kanyang sinasabi, pakinggan po ninyo. Pasko, ang salitang Christmas ay binubuo ng salitang Christ at Mass. At ang kapistahan ay tinatawag na gayon sapagkat sa araw na yaon, ang misa na umaala-ala sa kapanganakan ni Kristo ay ipinagdiriwang. Ang pagdiriwang ay isinasagawa sa Disyembre 25. Mga kaibigan, ang Pasko na ipinagdiriwang ng Iglesia Katolika at ng mga Protestante tuwing December 25 ay nagmula po sa salitang Christ at Mass or Misa. Kaya ang Pasko o Christmas ay misa para sa pag-aalaala sa kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Sa makatwid, hindi po galing sa Paskwa na nakasulat sa Biblia ang Pasko ng Iglesia Katolika at mga Protestante. Kaya hindi po dapat ipagtaka nino man ang hindi pakikiisa ng Iglesia ni Kristo sa pagdiriwang ng Christmas o Paskong Katoliko at Protestante. Mga kaibigan, meron ba namang Paskwa na sinasabi ang mga apostol na dapat ipagdiwang ng mga Kristiyano? Pakinggan po ninyo, babasahin po namin ang nakasulat dito po sa banal na kasulatan sa unang Korinto, sa 5 mga talatang 7 hanggang 8. Ganitong pahayag sa atin ni Apostol Pablo. Alisin ninyo ang lumang lebadura, ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon matutulad kayo sa isang bagong masa na walang lebadura. At ganyan nga kayo, sapagkat naihandog na ang ating korderong pampaskwa, si Kristo. Kaya't ipagdiwang natin ang Paskwa, ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang lebadura ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang lebadura sa gisag ng kalinisan at katapatan. Alin po ang Paskwang binabanggit ni Apostol Pablo na may kaugnayan sa mga Kristiyano? Ang sabi po niya, naihandog na ang ating korderong pampaskwa, si Kristo. Ano po ang kaibahan nito sa Paskwa na ipinagdiwang noon ng Israel? Ang handog na kordero, hindi po literal na tupang hayop, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Alin po ang paghahandog na ito, mga kaibigan? Ang kamatayan po ng ating Panginoong Hesukristo sa krus. Kaya ang Paskwa na sinabi ni Apostol Pablo na ipinagdiriwang ng mga Kristiyano ay may kinalaman po sa kamatayan at hindi po sa kapanganakan ng Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan, bakit po ang ipinag-utos na gunitain ng mga Kristiyano ay ang may kinalaman sa kamatayan ng ating Panginoong Hesukristo sa halip na ang may kinalaman sa kanyang kapanganakan?